partner na si Tito Joe at ang ating mga panauhin ngayong gabi. Tito Joe, paki-introduce. And may I introduce them, of course, siguro from left to right. With us this evening, kasama natin ang spokesperson of the Highway Patrol Group of the Philippine National Police, si Police Superintendent Edwin Batucan. Good evening, Colonel. Good evening, sir. And welcome to Political Buzz. And beside him, kasama natin palagi dito, the Congresswoman representing the Second District, First District, of Zambales, Vice Chairman of the House Committee on Appropriations, si Congresswoman Mitos Magsaysay. Good evening. Good evening, ma'am. And of course, dating Senate Majority Floor Leader, when the Senate was really the Senate, dating Minister of the Ministry of Public Information, none other than si Senator Francisco Kit Tatad. Magandang gabi sa iyo, Joe. Incidentally, si Sir, meron din si Sir na sa kanyang sariling program. Maganda at dapat panuorin niyo rin lagi po yung program ni Senator Tatad. Sir, ako na po muna magtatanong, ma'am, kay Colonel po. Sir, bigyan niyo nga po kami ng konting update sa yung mga dito po sa inyong investigation tungkol sa nangyaring mga karnapping. Hindi the Evangelista and Luzano Sensil. And perhaps other cases. Cases. Yung task group is still pinaling case sa ibang suspects, no? And hinihintay yung mga resolutions, and ito na yung ginagawa. At the same time, yung mga tao namin ay nagkakandak pa rin operations to get the other suspects. Hindi pa sumusurrender. Insofar as the carnapping of the Toyota Land Cruiser and the murder of Benson Evangelista, ito ba ay closed na ba? Closed na ba talaga ang case na to? Case closed na ba? Actually, hindi pa naman po case closed yan. No? Continuous yung investigation na ginagawa. At dahil nga meron pang mga dapat na like evidences pa kailangan makuha, or meron pang mga ginagawa pa yung task group para maging airtight yung case against the suspects. Ayun. Sir, kasi po nabalita rin na mukhang ang kaso po na kinakaharap pala nitong yung Dominguez ay mukhang 21. At sa 21 yon ay meron po dun, hindi lang lahat po pala ay carnapping, kung hindi meron ding carnapping, meron pang carnapping and homicide, carnapping with homicide. Ito po bang mga ganitong klaseng, yung katulad ng mga ganong kaso, ay na-monitor at na-record po ng inyong ahensya, ng inyong department? Yes, actually, sir, kung titingnan niyo yung records na ni-research namin, maabot ng 34 yung cases, no? And yung HPG ay nag-file ng another 5 counts of violation of Presidential Decree 1612, yung anti-fencing law, mga 2 weeks ago. And ito nga ang kinakaharap nila ngayon. So, maabot ng 40 cases. And based dun sa mga monitoring namin, maabot ng 31 yung nakapag-bail out sila. Yung mga Dominguez lang. The Dominguez syndicate. Yes. Ma'am, dahil po dito sa medyo sinasabi nilang increase sa crime rates, so hindi lang po yung carnapping, kung hindi may mga pagsabog pa, ang sabi po nila, ito daw po ay diversionary tactic lamang. Ano po bang inyong masasabi sa bagay na yan? Well, sa akin, hindi naman, doon mo makikita talaga may breakdown talaga sa law and order dito sa ating bansa ngayon. Talagang dapat ipakita ng Administrasyong Aquino na talagang they have the firm resolve to really go after these criminals. And pangalawa, they should also create a culture or atmosphere na maging safe ang taong bayan sa sarili nilang bayan. Kasi ang problema dito, nakita ko masyadong lax po itong administrasyon na to sa lahat ng bagay. Tuloy pati sa peace and security, naging lax din po sila. Parang hindi nila napagtuunan ng pansin. Parang they focus too much on political issues, yung maging kalaban ng judiciary, maging kalaban yung mga political opponents nila, balikan nila. Tapos noon yung nakatuon sila masyado sa corruption issues na nakalimutan nila na hindi lang pala yun ang area of governance. Na dapat pati peace and security ng bansa ay dapat naglagay sila ng focus. Compared to Pinoy's handling of the August 23 hostage-taking incident and the bus bombing incident, may improvement ba yung pag-handle niya at ng administrasyon niya? Well, actually, nakita ko lang mas lumabas si Pinoy ngayon. Pero ang hindi ko po matanggap ay lumabas nga siya sa media kaagad
Pero iba-iba yung statements na binitiwan niya. The first day ng lumabas, kakayari lang po ng bus bombing, sabi niya, terrorist plot. The following day, sinabi niya, baka daw extortion doon sa bus company. Tapos doon, the following day, bumawi uli siya at sinabi niya na siguro destabilization plot. And then he's telling everybody, wag muna kayo mag-speculate, wag muna kayo magsalita, kayo mga media men. Sino ho bang unang nagsalita at nagsabi na ito po ang mga rason kung bakit po nagkaroon ng bus bombing? Ayun, Senator. sir, yung destabilization plot angle pong yan, ano pong masasabi niyo, sir, doon? Unang-una, kung destabilization, dapat sabihin, saan nanggagaling yung destabilization? No? May author yan. Yung terrorismo, ganun din. Saan nanggagaling yung terrorism? Kasi most terrorist acts, inaamin kagad ng terorista. In this case, wala until now. Because na-achieve niya yung objective niya. No? Kaya aaminin niya. Yung destabilization, anong pan? Diversion. Anong disenyo? Yeah. Diversion, sino ang nagda-divert from what to what? Yes. Tama si Mitos. Breakdown of law Parang and order ito. si Aida ba? Si Lorna o si Fe? Ayun na nga ho, or none of the above, or all of the above. Bago tayo, sir, mas lalo pang lumalo, ito po, itatanong ko rin muna kay Ken, sasamantalayin ko na dahil siyempre busy mga katulad ni sir. Sir, sabi niyo po kanina, case closed. Pagka may nagsasabi po na tapos na, ibig sabihin po ba noon sa ordinaryong mamamayan, makaka-expect na kami na meron ng mapaparusahan, number one? At saka yung number two, sir, at natanong ko po sa inyo ay, kayo po bilang humaharap lagi at dito sa mga carnappers na ito, sapat po pa kaya talaga, dahil tamang-tama nandito si Congresswoman Mitos, ang reclusion perpetua bilang penalty natin sa mga carnappers. And for that matter, making the crime, carnapping, non-bailable. Kayo po ba isang ayon din dyan? Opo. Actually, yun yung isa sa mga nire-recommend namin sa Highway Patrol Group. Dahil nga sa dami ng cases na i-file namin against, nandito lang kami yung pag na-aresto namin, pinail namin yung case, nakakapag-bail out. So, isa yun sa mga nire-recommend namin, being a member of the National Law Enforcement Council, meron kaming subcommittee on traffic management, enforcement, and anti-carnapping. During one of the resolutions na ginawa namin during one of our meetings was yung mag-recommend na maging non-bailable yung... And reclusion perpetua ang penalty? Not really. Hindi naman yun. Yung non-bailable lang yung... No bail lang. Opo. Yung statement ni Secretary Robredo na sabi niya, the carnapping business will not flourish unless there are government officials. And primarily, ang tinutukoy niya yung mga taga-LTO. Ang binanggit niya, kasi hindi pwede, sabi niya, mag-register yung mga yan unless they have somebody there, they have people there that are or who are in cahoots with them. Ano ang masasabi mo dyan? Of course, we cannot discount that possibility. No? Dahil meron nga kaming sa operations naman ng Highway Patrol Group, hindi naman natin sinasabing yung mga ibang katulad ng LTO. No? Although during some of our operations, like meron kaming mga na-recover ng mga sasakyan na dinala sa Visayas and Mindanao na nawala dito ninakaw dito sa Metro Manila at dinala ron and nagkaroon ng panibagong mga papel. So, yung legal namin ay nag-file siyempre ng mga administrative and criminal cases against those involved doon sa kung paano siya narehistro. Kaya may mga cases kami final na ganon at siguro ito yung isang napagbasehan na may mga sinasabing sangkot dito sa dahil yung mga ibang mga nawawala o na-recover naming sasakyan is talaga namang covered sila ng dokumento na iba dun sa identity ng sasakyan. Ma'am, dito naman po siyempre, yung pagtaas nga ng crime rate na yan, hindi lang yung carnapping. Although it is being disputed, sabi ni Pinay, bumaba daw. Bumaba daw ang crime rate. Ito po kaya ay dahil sa kahinaan ng ating pulisya o dahil hindi ang pulisya ang may kasalanan o hindi dahil sa yung namamahala sa under ng pulis, yung katulad ng DILG
o yung sinasabi nila, kasi mukhang dalawa ang sekretary ng DILG. Merong isang Secretary Robredo, merong another secretary pa. Undersecretary. Another daw yun eh. Another secretary. Sir. Well, para sa akin ho, unang-una, inamin naman po ng kapulisan ni General Bacalso na out of, pero dinidispute niya yung 8 out of 10, sabi niya 4 out of 10 ng mga kapulisan, hindi talaga marunong mag-imbestiga. So pag sinabi mo po yun, talagang kung miski mag-file ka ng kaso, pero mali po yung procedure na ginawa ng police, pwede rin walang sala yung alleged criminal based on technicality. 4 out of 10, that's 40%. Yes. So dapat talaga paghusayin po natin yung training sa kapulisan when it comes to investigative work. Kasi nakita natin na failing grade sila pagdating dyan eh. Kaya nagkakaroon ng maraming palusot sa mga kaso na kahit na po gawin nila yung trabaho nila, pero may loophole po yung sistema na ginawa nila, yung procedures, tapos nun pagdating sa criminal justice system natin, napakahina. Hindi maganda po ang record ng criminal justice system dito na marami nagsasabi, basta may pera ka, bayaran mo, may palusot, mawawala ebidensya, mawawala yung kaso, madidismiss, puro postponement. So talagang yung makikita mo, it's the system itself that may problema eh. Andyan yung batas, andyan yung kailangan na ng kapulisan, andyan na yung kailangan ng judiciary, andyan yung kailangan ng executive branch. Pero ang tanong pagdating sa implementation, bagsak po. Ayun. Sir, ano pong inyong masasabi sa bagay na? Amen. Amen. Senator, kung maiba man natin yung topic, yung nangyari kahapon sa Senado, you've been there for quite some time, naging majority floor leader kayo, you've been very active during your time. Tingin mo ba may mangyayari sa investigasyon na to? Just like so many other cases na umutok, lahat tayo nanood, pero practically all of them, walang resolution, walang... Dalawang bagay yan. Yung kay General Garcia, ang iniimbestiga ron yung plea bargain agreement, no? Pero yung kaso niya, yun ang nire-resolve ng plea bargaining agreement. So, ano yan? Magkakaroon bagong legislation on plea bargaining agreement. Kayong mga abogado. Kaya interesado riyan. Supposed to be an aid of legislation. Pero, yung halimbawa lumabas na revelation tungkol sa nangyayari sa military, yung pera ng bayan na pabaon sa mga... Masalubong muna. Masalubong monthly. At pabaon. Ano? Matagal lang pinag-uusapan ng bayan niya. Ngayon lang naging bulgar niya sa Senado. Coming from a budget officer. Yeah. Pero, ano mangyayari? Hindi naman nag-lodge ng complaint yung Senado sa Ombudsman. May investigasyon, may headline, pero after that, ano bang naging aksyon? Nakakapag-recommend lang. Ito, Joe, ayan, tatalakayin natin naman. Dami akong tanong sa inyong dalawa, Sir, Ma'am. At bago tayo mag-break, meron ako isang hanging question kay Sir. Bago ko bitawan yung issue ng carnapping, Tito Joe, kasi masyadong mainit talaga. Ang aking magiging tanong sa inyo, Sir, ay kami po ba, mga ordinaryong mamamayan ng bansang ito, pwede pa kaming makasigurado ng aming mga sasakyan, pwedeng i-park sa mga tabi, at kung sakali pong merong carnapping incident o sa amin o sa kahit kanino, ano po ang dapat namin gawin? Sir, sasagutin yan po ang yan? sasagutin ni Colonel Batukan. Butakan. Butakan pala, after we pause for a short break. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating mga panauhin ngayong gabi. At siyempre, bago po tayo nag-break, ay meron din po naman akong hanging question kay Colonel. Sir, kami po ay kabado. Mayroon po ba kaming, dapat po ba kaming kabahan sa panahong ito tungkol sa aming mga sasakyan? Colonel. Yes, sir. Ito po, yung mandate ng Highway Patrol Group to go after carnappers is in support to the territorial police units natin. Ano po. At yung tanong nyo po, inayos ko pong masiguro para sa mga kababayan natin na yung aming ginagawa, we have several measures to fight carnapping. Meron tayong proactive, meron tayong preventive, and sayang naman kung hindi ko babanggitin yung aming statistics na ginagawa. Sa amin po sa Highway Patrol Group, kahit tingnan natin yung pinag-aralan namin yung 10-year period ng history ng carnapping incidents, mula 2000 up to 2009, pumapatak na yung carnapping incidents is yung both motor vehicle and motorcycles, umabot ng 2,130 mga ganun per year, no? Kaya pagdating noong 2009, naibaba natin ito ng 1,900
903, and then in 2010, 1,700. That is mga 18% decrease. Ano po. Tapos if we go to a per day average, nung last year, 2010, meron tayong average na 2.5 motor vehicles per day. Pero ngayong January, pumasok ng January, nakapagtala tayo ng 33 motor vehicles na pumasok na isa kanina. And kung titingnan natin yan, abutin ng mga something like 1.4 gano'n. A day? Daily? Yes, a day po. So parang bumaba pa rin yun. No? Yun po yung assurance natin na talagang we are doing something to fight carnapping. Hindi lang po yan highway robbery and hijacking din po. So yung sa mga kababayan natin, there are two modes actually of taking our vehicle. Isa yung stolen wild part, yes, and isa yung forcibly taken. No? Yung tinatawag nilang carjacking. Carjacking. Opo. And alam naman natin kung marami kasing mga kababayan din tayo na mayroong mga sasakyan sila pero wala mga garahe. So, alam natin na valuable yung binili natin, lalong-lalo na yung inutang natin yung sasakyan. No? So, siguro yung pag-iingat natin doon sa ating mga sasakyan, like iiwan lang natin doon sa labas ng kalye, sa mga side streets, gano'n, ay kailangan daw yung pag-iingat, like baka pwedeng makigarahe ka or maghanap talaga ng pagkagarap. Yes, sir. At dun sa mga forcibly taken naman, may mga cases na binabangga sa likod yung sasakyan, ang tendency nun bigla kang bababa. Mas maganda siguro, yung advice natin is, instead na bumaba ka kagad, i-check mo muna yung plate number. Pag napansin mo kasi usually yan, biglang bababa yung mga yan at may dala-dala ng baril. Kung mapansin mo gano'n, iwanan mo na lang at lumapit ka sa pinakamalapit na police kung saan yung pinaka-safe na i-report nyo. Huwag na lang lalaban. Huwag pong lumaban. Kasi karamihan po ng mga cases na naging ganun yung tema, binabaril nung karnaper yung nag-resist o ayaw ibigay yung sasakyan. Pero tapos iniiwan din naman. Tinatapon lang talaga. Ito tatanong ko to kay ma'am Kasi ma'am, mukha daw po yung mga pinagdadalhan ng mga carnap vehicles sa Region 3 lagi. Laging naandun. Kayo po galing sa Region 3. Taga-Region 3. Taga-Region 3. Ano po bang masasabi niyo sa bagay na ito? Sa tingin ko kasi yung Region 3 na pinakamalapit lang siguro sa Metro Manila. Pero sa tingin ko wala namang kinalaman yun na mga taga-Region 3 yung mga... But why Region 3 and not Southern Tagalog or Region 4 na tabing-tabi rin ng Metro Manila? Well, I really wouldn't know why in Region 3. Maybe that's what the police should find out. Kung is it easier for them to register the car in any of the LTO offices in Region 3, or probably is the law enforcement agency in Region 3 very lax. So, dalawa yan These are possibilities. Yeah, these are possibilities, but I don't want to put any name or any brand naman to anyone who lives in Region 3. It's an unfair statement to make. Ayun. Okay, kung pwede na tayo mag-jump siguro sa another issue, Tito Jot, medyo maganda na yung na-discuss natin sa carnapping. At saka, pero hindi pa natin bibitawan si Colonel po. Sir, tutuloy ko na lang yung tanong sa inyo kanina, Tito Jot, tungkol dun sa nangyari sa Senado. Sabi niyo, more or less, alam na naman yan ngayon lang po na nalantad. Kahapon po, sir, ay nagpupursige si Secretary Reyes na makapagtanong. Paki-inform nyo nga po kami, lalo yung ordinaryong mamamayan, hindi pa talaga pwedeng, nakakatakot palang umapir po sa Senado o kahit po sa Kongreso, hindi pa talaga po pwedeng magtanong ang isang panauhin sa kapwa panauhin dito sa Senado? Well, under the rules, yung resource person yes, iniimbita ay tinatanong at siya ay sumasagot. Yes, sir. Wala sa rules yung nakikipagdebate siya o pagtatanong siya sa iba. Siguro, dapat natin pag-aralan kung dapat na yung resource persons ay pwede rin magtanong. Pero kasi yung committee, like the plenary session hall, forum po yan ng mga senador. Yeah. Hindi forum ng publiko yan. Ayun. And it's supposed to be always in aid of the legislation. Ayun ang... What did you watch the hearing kapon? Yeah, well, I watched parts of it and yung mga snippets na... Do you think Senator Trillanes was
conducting himself in a fair and impartial manner? impartial manner? Or do you think he should inhibit himself sa sunod na mga hearings? Or do you think, ma'am, tama lang po yung mga nagiging reaction niya so far? Well, I think he was just being emotional about the whole issue when he prevented the resource person to say something. That actually happens even in the lower house. So, Which should be avoided, of course. yeah, but you know, it happens sometimes. When let's just cut him some slack kasi alam mo, first time pa lang niyang yatang mag-attend ng mga hearing. So, in time he will learn what is the parliamentary in the Senate and the House. Pati naman kaming mga congressman we're also guilty of that sometimes. Especially for being provoked by the resource person. But I don't know yung sa kanila kung, iba yung klaseng provocation yung kanila, parang may personal yata silang animosity ni General Reyes. Sir, kayo po ay naging majority floor leader before hanggang ang inyong performance dati, nung kayo po yung senador. Yung tinatawag pong in aid of legislation na yan, yung aid of legislation, di ba po papatawag kita in aid of legislation. Not in aid of re-election. Well, aid of legislation. Of course, ito po yung topic natin dahil ito yung legislation na pinopropose. Tapos po biglang doon sa hearing magbabago yung mga tanong na mukhang hindi na in relation. Yung po ba sa in aid of legislation na yun talaga pwede makover yung lahat ng bagay, not necessarily in relation to that? Well, okay, pag-usapan natin yung mga committee hearings. Unang-una, halimbawa, may resolution proposing an inquiry into something in aid of legislation. Ipapile yan sa Senado o sa House, no? Babasahin, and then it would be referred to an appropriate committee. Under the rules, hindi naman insigida, may hearing. The committee should meet and decide, are we going to hear this? Pero ang nangyayari po diyan, kadalasan, yung pag na-refer na, yung chairman decides na may hearing kahit na hindi niya kinukonsulta yung mga miyembro ng committee. So, that is a lapse na dapat tingnan ng mga miyembro. Okay? Now, in aid of legislation, hindi naman ibig sabihin yan, mayroong nakasalang ng legislative proposal na nakaakibat doon sa resolution, no? Kahit na walang pending resolution, pwede pa rin in aid of legislation. Pero, ang nangyari kadalasan, halimbawa, mayroong imputation of a wrongdoing, nagiging parang piskaliya, parang nagiging presinto yung usapan, trying to establish the guilt of the individuals concerned. Ako, all the time na nasa Senado ako, hindi ako naniwala na yun ang purpose ng investigasyon. It is not for the legislative chamber to act like a court. We cannot act like judges. Meron tayong mga reactions from Michael Perez of Las Piñas via Yahoo Chat. It's the economic system that encourages corruption, the bombings, killings are signs of desperation. At mula naman po kay Joe Cardona ng Rizal, matagal ng palpak ang gobyerno natin pagdating sa aspeto ng law and order. Mas gusto ko nung panahon ni Marcos. Yun lang siya. Yun lang sabi niya. Incidentally, si Senator Tatad ay information minister, pinakabatang naging information minister ng panahon. Ako po ang author ng disiplina campaign. Martial law. From Joshua Mortifero of Olongapo City, let us be reminded that Pinoy's incompetence has nothing to do with this. Yung kay Garcia at Reyes, panahon ni Gloria yon. Yung mga bombings or the criminality that has been happening, talagang ibang level na ang kasamaan ng mga masasamang tao ngayon, mga wala nang kinikilalang Diyos ang mga gumagawa nito. Ma'am, dito po sa sinabi dahil nagkaroon nga po ng mga pagbubulgar kahapon po sa Senado at meron naman din pong ongoing investigation sa House of Representatives tungkol dun sa plea bargaining agreement. Do you think it is right for the House of Representatives, the committee, the responsible committee, na i-expand yung ongoing investigation doon
hindi lang tungkol sa plea bargaining, tapos magsasama doon sa nakitang issue po kahapon? Actually, pwede naman, basta pumayag yung chair na gawing moto proprio eh. Pwede ka magsabi moto proprio, di ba, Senator, na i-expand mo yung investigation. If the body agrees and no one objects, pwede yun. Pero para sa akin, dapat ho, kung may ganyang accusations already or allegations of graft and corruption, dapat this government in kay Pinoy, this is a challenge to his administration. Na you don't have to wait for what happens in Congress. Kasi kami sa Congress, legislative lang at trabaho namin eh, in aid of kung may dapat ba kami baguhing batas. We cannot crucify anybody, we cannot convict anybody in the Senate or in the House. So, I think the challenge is more for this administration to show na sinabi po ni Pinoy na he wants to stamp out and without corruption in the government. Now, if there's an allegation of corruption, then they should be the proper branch of government that should investigate. Kasi meron silang kapangyarihan to do that eh. Kami wala naman po kaming kapangyarihan to convict. Pwedeng gamitin ni Pinoy yung DOJ or yung mga ibang bodies, yung mga body niya na pwede niyang gamitin to investigate yung allegation po ni Colonel Rabosa. Kasi that's a very serious allegation na sinabi niya na hindi lang naman si General Reyes daw ang nakinabang. Parang all chief of staff na dumadaan sa AFP, parang lahat sila may pabaon daw. Parang tradition. Binanggit pa nga ni Senator Juan Ponce Enrile, baka nga nung panahon pa ni General Ver, sabi niya, naandyan na. Pero sir, dito po sa ganitong klaseng investigation, ano po, ang tinatalakay po nila yung daw deal kay Garcia ng ating gobyerno. Yung nakita nila, biglang nasiwalat na meron palang deal na subject sa approval ng Sandigan Bayan. Ito po ba, sir, kung kayo ay nasa Senado, tututulan niyo po ba ito na dahil mukhang nasa korte na ito, kinakailangan ba talagang pakialman ng ating legislature? Yun na nga ang problema diyan. Kasi this is an issue more with which you are more familiar as lawyers. Ano? Yes, sa lahat yan, the legal systems, may mga plea bargaining agreements. So, kung makikialam ang legislatura dyan, dapat is to review the law. Not a particular case, but the law itself. Yeah. At kung paano mababago, kung kailangan baguhin. The law creating the ombudsman, for example. Yeah. Di ba? Or the special prosecutors governing their actuation. Anong intervention ng legislatura to stop the operation or to revise the operation of a certain law or a certain legal practice? At saka the law is prospective, hindi naman pwedeng i-apply mo yung gagawin mong batas dito sa kaso na tapos na eh. And it's only, I think, the Supreme Court who can really decide. Baka rules of court ang dapat i-amend, di ba? In which case, it would be the Supreme Court, not the Congress. That's why even the executive branch, medyo their hands are tied. Hindi na rin, di ba po, hindi na rin sila pwedeng mag-intervene. So, sa palagay nyo, ma'am, sir, tama po yung kung ikaw ay nag-a-appear na katulad ni General Garcia, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan dahil naguguluhan sila pagka nag-invoke lagi ng I have the right against self-incrimination, I have the right to remain silent sa isang committee investigation or hearing. Tama lang po ba yun? Kasi baka may akalain ng mga mamamayan natin pag nagsabi na gano'n, guilty to dahil ayaw magsabi. That's a constitutional right. Yes. Nangangahulugan mo lang po ba, sir, na pagka nagsabi ng gano'n nangangahulugan lang na kasi wala na kayong jurisdiction wala kayong, hindi nyo to jurisdiction. From the start, wala naman talaga I mean, as far as I'm concerned, from the start, wala naman talagang jurisdiction talaga ang legislative branch dito sa kasong to it's already in the courts Ang problema kasi minsan, because of, I won't say motive, pero parang wala na yung sistema ng batas, pati yung procedure ng batas. Hindi na natin sinusunod dito sa bansa natin Parang nangyayari, we're supposed to be governed by laws. And there are certain rules that we have to follow, which I think sometimes, because of politics, parang nawawala na po yung sistema at nawawala na yung rules na dapat nating sundin. Ayun. Pero sir, as a political analyst na ngayon, at dating senador, how will you reform the military, yung na-expose kahapon Tito Joe sa Armed Forces of the Philippines? Hindi madali, Attorney George, ano?
gawin muna akong presidente. Siguro may sagot ako dyan. Gawin mo na siyang commander-in-chief. Because as commander-in-chief, andang lahat yan sa kanya. Pero alam mo, para sa akin po, if only the president really showed his demeanor na talagang he wants to, I mean, yung campaign promise na he wanted to give change to this country, daang matuwid, stamp out without corruption. Walang mahirap, walang corrupt, walang mahirap. Ito ang perfect challenge para sa kanya. With a revelation like this, as commander-in-chief, what will he do? And talaga dito pakita ni Pinoy sa taong bayan na he says what he means and means what he says. Kayo, sir, analyzing the president so far, yung mga actions niya, itong magmula dito sa mga crisis. Unfair naman yung tanong na yan, Atty. George. Unfair to me, unfair to the President. Palagay nyo? Kasi yes, sir. nag-aaral po nga kung paano maging Pangulo, antong Pangulong ito. Tito Joe. Ma'am, Senator, we are running short on time. Iparaphrase ko si dating Vice President Emmanuel Pilaes. What is happening in our country? Ano ang tingin mo? Ang sabi ni Pilaes. Yung sa kanya, what is happening to? Ito, what is happening So much in is our happening country? within the country. Within the country. Pero nothing much is happening to the country. Kaya nga, unfairly, pag ako'y tinatanong, how are you today? Sabi ko, I'm better than the country. No? Nalulungkot ako na nasasabi ko yan, pero that's the real situation of most people today. They're better than the country. Kasi hanggang hindi natin makita yung direksyon, no? Disiplina, direksyon, ito ang kailangan. Yung breakdown of law and order, sinasabi ni Mitos kanina, anong solusyon dyan? Ha? The rule of law, upholding the majesty of the law from the smallest to the biggest. Problema, sabi nga ni Mitos, mismong yung alituntunin tungkol sa batas, we have lost sight of that. We have become a lawless society. Ayun. Pero, And we have been a lawless society for so long already. For so long. Cuts across several administrations. Hindi naman ito dinala ni Pinoy dito sa atin eh. Matagal nang nandidiyan yan. Cumulative. Pero kung totally without leadership, ay lalong sisidi. pero kanina po may doon sa mga binalita, may mga na-interview, ma'am, ng mga common tao dito sa ating mga lansangan. Sabi nila, hindi naman dapat si Pinoy ang sinisisi. Dapat yung mga galamay niya. Anong masasabi niyo? Well, para sa akin po, bottom line, the buck stops with the president. If the president only told these people, this is what I want to happen, this is what I want you to do, this is the direction I want you to take, then I don't think magkakaproblema. But the problem is siguro, since there's no direction coming from the top, sabi nga ni Pinoy, I will copy my mother. She became president of this country without any blueprint. So I don't know if that is a good thing or a bad thing. Hindi na natin tatawagin si Police Superintendent Pero ako, Butakan, kasi he is with the PNP. So meron ako isang tanong muna kay, kasi baka sabihin ni Colonel, meron kasi nag-text sa akin sa napaka-importanting tanong. At siguro po, this is a direct question requiring a direct answer. Sabi po bakit daw parang paggugustuhin ng pulis na mag-aresto ng carnapper, naaaresto? Kaagad. At mabilis. Ano po magsasabi niyo sa ganong klaseng paniniwala ng tao? Ng ibang tao. Actually, sa amin, meron kaming ang pag-aresto kasi ng isang carnapper, minsan mahuhuli mo kaagad ang Kotiliak. Pero sa amin kasi meron kaming mga intelligence, nagagather kami information against groups or individuals na involved sa carnapping. And talagang pag kailangan na meron ka ng ebidensya or kailangan mo na arrestin, ina-arrest talaga. Congresswoman, procedures lang. does Pinoy have what it takes to solve all these problems we have now? That's a very... I think... Bakit pagka ganun ang mga tanong? Para matagal ang sagot, para si Sir kanina. Alam mo, makikita mo if a person has what it takes through actions. So, whatever is happening in this country is a manifestation whether he has what it takes. Senator?
Sinagot na eh. Safe answer. Sir George. Hindi sir, pupunta po ako ng konti dun sa yung obserbasyon dito sa Office of the Ombudsman. Ano po? Tama po ba na laging bine-blame o nabe-blame na kasi gusto mo namin i-wipe out ang corruption. Ang problema, may problema daw po sa Office of the Ombudsman. At may problema sa judiciary. When you say Office of the Ombudsman, in what sense? Sabi nila from the top down. Siyempre, siguro dahil hindi naman sila nag-appoint ng present ombudsman. At sinasabi, may problema rin sa judiciary dahil mukhang lahat ng kanilang aksyon na tinataas sa kanila ay specifically sa Supreme Court. Sa Supreme Court. Hindi naman lahat ng isasalang mo assured of action. Halimbawa, hindi naman perfect yung complaint na nila. Maraming depekto. Paano ang gagalaw yan? I think it's totally unfair that you generalize. Halimbawa, ombudsman appointed na niya ni Ms. Arroyan, mga justices appointed ni Ms. Arroyan, therefore, hindi maaari. Pero kung ako, layman ako, yung executive order number 1, no? Yes, sir. Which was declared unconstitutional. Di ko naman kailangan maging abogado para makita ko. Unconstitutional naman talaga. So, kung yung layman nakikita na mali, ay lalo na yung mga abogado makikita ang mali. How much more? So talagang mali din na i-point out na it's because of this institutions. In some cases, maaaring because of the problems there, ayan, nabibinbin yung kaso, hindi na actionan. Pero it's not the entire explanation for everything. Diba? Katulad daw po nung surprise witness kahapon na inilabas ni Senator Jinggoy Estrada, bakit daw po kaya hindi nakita ng Office of the Ombudsman nun? Hindi kaya dahil sa hindi ganun ka-effective ang Office of the Ombudsman? Ay, hindi natin masasagot. Well, maaaring they did not really do their jobs, ano? Pero mayroong magandang tanong, Professor George. Police Superintendent Butacan, as far as you can determine, ano, as far as you can tell, mayroon din bang pabaon sa PNP? Di mo pa. You are entitled. Hindi pa naman... Unahin ko na po muna si Colonel, ano po. Yung parting message nyo po, assurance para sa ating mga mamamayan, ano po ba ang aming maaasahan mula sa ating kapulisan tungkol sa problema ng carnapping at sa inyo pong mga, yung sa inyong mga nasasakupan, ano po masasabi nyo dyan at magagaranti sa amin? Yes, sir. I would like to believe that the carnapping situation, carnapping incident was highlighted by this recent incidents involving the two car dealers. But I would like to, on behalf of, as being a representative of the Philippine National Police and the Highway Patrol Group, I would like to assure the public that we are doing everything. We are strictly observing our measures to eradicate carnapping in other countries. Congresswoman, ano po ang inyong masasabi dito sa breakdown allegedly of peace and order? Saka yung wish mo. Your wishes. Well, sa akin lang po, isa lang eh. I wish this administration will really show that there's somebody at the top who is really there, in charge, hands-on, and really looking into the situation of the country. And doing something about it. And doing something about it. Yun lang. Kasi kung ginawa niya yung trabaho niya, wala saan tayo maging problema. Senator. Sa palagay ko po, hindi ganun kadali ang sitwasyon, ano? Napakadaming problema na sunod-sunod tumatambak sa atin. Tama ang sinasabi ni Congresswoman na dapat mayroong in charge dyan. Pero una po manggagaling ang obligasyon po sa ating mga mamamayan. Ano? Matagal ko na po sinasabi na the most important office in a democracy is the office of the citizen. Alamin po natin ating mga karapatan at ang ating mga obligasyon. Pag yan po gagawin natin lahat, kung yung Pangulo ay hindi ginagawa yung kanyang dapat gawin, mapapahiya po yan sa mga mamamayan. Pero siguro kung hindi na natin nakikita ang liderato na nanggagaling sa taas, dapat manggaling na sa baba, manggaling na sa atin. Pakita natin na we are a better citizenry than the government. Na we should probably operate na as though the government did not exist, no?
Napakagandang With that, napakaganda ng ending. good citizenry obligation, and then can of course take with the over. corresponding rights. Naku, maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong gabi. Si Colonel Utakan, baka magkamali ako, Tito Joe, ng HPG, ng Highway Patrol Group. Si Congresswoman Mitos Magsaysay, ng 1st District po ng Zambales, at si former Senator Keith Tatad. Siyempre, Professor George, we would also like to thank all our texters, yung mga nagpadala ng kanilang mga comments and reactions. Of course, we would like to apologize for those texters na hindi namin nabasa ang inyong mga comments. Hanggang sa susunod na Biyernes po, mga kasambahay, kami po ang inyong lingkod, Attorney George Erwin Garcia. At Jose Castigador Jr. po, ito ang Political Watch. Salamat po sa